Hi everyone, good morning. Right now we're gonna read yung Our Daily Bread. Ito po yun. Ayan. Volume 25. So, it's June 19. So, ito yung topic na Driven by God. A few months ago, I received an email inviting me to join a community of driven people. Ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap ako ng mensahe na nag-iimbita sa akin para sumali sa komunidad ng mga driven people daw or sa mga motivated na mga tao, no. I did I decided to look up the word driven, and I learned that driven person is someone highly motivated to succeed and who will work hard to achieve his goals. Yan. Tinignan niya sa diksyonaryo at nalaman niya ang driven person is nalaman niya na is someone highly motivated, isang tao na ano ah, motivated daw na tao to succeed para ano and who will work hard. Ayan. Motivated na tao para magtagumpay and magtatrabaho ng mabuti upang makuha ang kanyang mga ang kanyang mga aspiration or ang kanyang mga ano ninanais, no. It is good to be a driven person. Maganda na maging isang motivated na tao daw. There is a test that never fails. Yan, merong parang pagsusulit na hindi ka bumabagsak kasi pagka ang driven na tao or motivated na tao, kahit ilang beses pa siyang ah, pumalpak, bumagsak, tatayo pa rin yan para para magtagumpay. Yan. Do it all for the glory of God. Gawin lahat ng ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 31, no? Many times we do things for self-glory. Maraming beses ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa sariling interes o sariling pagpupuri, parang ganon. After the flood in Noah's days, sa panahon ni Noah, yung nagbaha dati, no? A group of people decided to build a tower. Merong grupo ng mga tao na nagdesisyon na magbuo ng isang tower in order to make a name, upang makagawa ng pangalan for themselves, para sa kanilang sarili. Yan ang sabi sa Genesis 11 verse 4. They wanted to be famous and avoid being scattered all over the world. Actually, yun yung nangyari sa kanila, di ba? Gusto nila maging tanyag, no? And avoid being scattered all over the world. At na hindi daw sila magkalat sa buong mundo. Because they were not doing it for God's glory, though they were erroneously driven. Dahil sa hindi nila ito'y ginagawa para sa kalulugan ng Panginoon, sila ay maling-mali na motivate na gawin yung mga bagay na yun. In contrast, sa kabaligtaran naman, no, when King Solomon decided the Ark of the Covenant and the newly constructed temple, yan, nung panahon naman nung Haring Solomon, siya ay gumawa ng ark, no, at meron din siyang bagong itinayong templo. Ang sabi niya, I have built the temple for the name of the Lord. Yan, nakagawa na ako, no? Nakalikha na ako ng templo para sa pangalan ng Panginoon. Yun ang sabi sa 1 King 8 verse 20. Then he prayed at nagdasal siya. Ang sabi niya sa prayer niya, may He turn our hearts to Him. Na ang ating mga puso ay mapunta sa Kanya. To walk in obedience. Para maglakad sa pagsunod sa Kanya ulit, sa ating Panginoon. And keep the commands, at itago ang mga Kanyang pinag-uutos. When our heart's desire is to bring glory to God and walk in obedience, we become driven people who seek to love and serve Jesus in the power of the Spirit. Ayan. Kung ang ating pinakaninanais ay ang pagpupuri sa Panginoon at paglakad sa pagsunod sa Kanya, tayo ay nagiging mga tao na
naghahanap ng pagmamahal and maglingkod sa ating Panginoon sa power ng kanyang espiritu. Yan. Let our prayers echo Solomon's. Yan. Let our prayers echo Solomon's. Na ang ating mga dasal ay parang mahalin tulad sa pagdadasal ni Solomon. May our hearts be fully committed to the Lord, our God. Na ang ating mga puso ay maging committed din sa ating Panginoon, sa ating Panginoon. Yan. To live by His decree and obey His commands. Para mamuhay sa kanyang mga decree and obey at sundin ang kanyang mga commands. Yan ang sabi. Father, dasal tayo, no? Ito pala si Kayla Ochoa ang nagsulat nun, no? So, ito yung prayer niya. Father, give me the desire. Ama, bigyan niyo ko ng mga ninanais to obey you upang kayo'y sundin ko and do everything for your glory at gawin ang lahat ng bagay sa inyong pagpupuri. Yan, do everything for the glory of God. Yun. So, yun lang yung yung topic natin for today, driven by God. Ayan po yun, binasa ko lang. Trinay ko i-translate. Hopefully, nakuha nyo. If not, yun. So, sana naintindihan nyo po yung translation natin, bagamat hindi naman siya ganun kahaba. I hope na-understand nyo. So, let's pray na po, no? So, Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Sabay-sabay po tayo. Amen. Maraming salamat sa mga nakinig at sumunod sa ating pagdadasal at nakatapos hanggang sa dulo nitong video na to. And I hope we can share with you some of the videos na